So mga lodi, no, dahil dito sa lugar namin walang bindiran, no, walang roller. So dapat talaga nito ay naka-roller itong plate para mabilog natin. So toto, no, may plate tayo dito. So bali dalawa yon. So, ito yon. So yan siya, no. Yun yung pinaka-siding siya, at ito naman yung pinaka-base niya, yung pinaka-puwitan. So dahil wala tayong alam na nag-bibend dito na may roller, ay ganito na lang ginawa natin. Pinayakapan na lang natin ng kadena yan, chain block natin dito sa lumang mixer. Then naglagay tayo ng mga bracing dito para hindi siya bumalik pag tinanggal na natin. So kailangan lang talaga patabaan ng utak pagka ganito sa fabrication. So subukan natin tong kalasin, sana hindi na bumalik, no, sa hindi na siya umunat. At ito hindi pa naman yan yung perfect na niya na hubog, no. Ilalapat pa rin naman natin yan dun sa kanyang base. Pero initially kailangan talaga natin mabilog ito ng partial para mai-welding natin doon sa pinaka-puwitan nito. So pinaka ganito niya, pinaka-sahig. So ganito lang. Bali dalawa to, dalawang beast natin ulitin to dahil kabilang side lang ito, no. Yung para doon sa kabila ay wala pa. So dito pa rin natin ihubog. Then buuin na lang natin kapag nakagawa na tayo ng isa nito. So sana ay hindi to sablay. So mga lodi, okay, no, umubra, no. Ito tanggal na yung ating chain block, no. Tanggal na ang ating kadena, tanggal na yan. At okay naman, no. Hinawakan siya nitong ginawa nating pinaka-rayos, kaya hindi siya umunat. At yung ilalim naman ay sumama naman, parehas naman yung niya sa ilalim, kung ano yung bilog niya sa ibabaw, sa ilalim ganun din naman. So goods na to. So yung isa nito, yung kapares nito ay dito rin natin ihubog. Ganito rin ang gagawin natin para makabuo tayo ng isang buo. So, okay. So mga lodi, no, dahil yung ginawa natin, binid natin doon ay yung dito sa dulo hindi na matutupi, no. So mahirapan na tayo ngayon ipa-curve ito. So kaya gumawa tayo ng paraan para bago natin maisalang doon para i-bend, ay gumawa tayo ng diskarte. So ito, no, gumawa tayo ng bindiran din dahil sobrang tigas nito, no. Hindi talaga natin kayang i-bend ng tao-tao to. Sinubukan namin ng 2 tao, hindi kaya. Kaya ginawa natin chain block. Pinahilaan natin ng chain block. At ayun, pinapapansin nyo, yan, o, naka-curve na yung dulo. Sa kabila ganun din, naka-curve din yung dulo na. Ngayon ay isasalang na natin ngayon doon para maihubog na natin ng gusto. Mga lodi, no, magdudugtong na tayo dito sa ating pinaka base, no, pinaka puwitan ng ating mixer. So magdudugtong tayo dyan. So bago tayo mag full weld ay ilalagyan natin yan ng mga brace. So meron tayong brace dyan, no, na 4 na piraso. So nilalagyan natin yan para pag pinulweld na natin ay hindi siya tumikom, hindi siya bumingkong. No, dahil ano lang yan, 5.7 mm lang yan yung ating plate. At siyempre pa kapag nainitan yan, talagang magbibingkong yan. Kaya para hindi na tayo mahirapan mamaya magpupukpok pa, so nilalagyan na natin ng brace para kahit papaano maiwasan yung pagbingkong ng bakal. So ganun yung ating gagawin. At yung tacking yan ay napakarami na ng tinaking, para hindi na umalon-alon pa yung ating ginagawa. So ito mga lodi, no.
isalpak na natin, pero may mga kailangan pa tayong i-refine. So gaya niya, no, hindi pa siya perfectly na bilog. So inita natin ng acetylene. At ito ang pinakamahirap pagka mag-isa ka lang gumagawa, no. Masyadong maano tong trabahong to, no. At ito ay napakatigas na bilugin itong plancha na ito. Katunayan nga, ngayon ko yan, namatay na yung koko ko, tinamaan ng bakal, no. Kaya mahirap talaga pagka ganito mag-isa lang. Diliwasan na magkaroon tayo ng disgrasya. So yun lang ang katulong natin dyan, yung chain block saka mga turnbuckle. So ito mga lodi, no, sobrang hina na talaga ng kuryente. Tingnan mo yung electric pan natin, no. Number 3 na yan, pero halos ayaw umikot. At yung welding machine natin ay nakasit na to sagad, pero yung reading niya ay 146 lang, no. At ayaw nang mag-welding. So, dito na natin inano sa baka sa ground lang natin, pero wala, no. Kanina ganun din, akala ko nagka-problema lang tayo sa grounding natin, pero napansin ko nang tumaas yung ating setting ng 180 ay nakapag-welding tayo, pero ngayon talagang wala, no. Ayan, bago-bago 154, may 146. So ganun talaga pagka sobrang hina ng kuryente. O pag ganito, ito yung madalas makasira ng ating welding machine. So yan, umabot na ng 164, no. So hintayin natin, pag nag 180 yan, makapag-welding tayo. So mga lodi, no, meron lang akong so mga lodi, no, sobrang hina ng kuryente natin, hindi tayo makapag-welding. So ito yung ingatan nyo sa welding machine nyo, no, huwag nyo na ipilit. Ito kasi si Hercules ay pagka sobrang hina ng kuryente, talagang hindi na makapag-spark. Sa ibang welding machine, kahit sobrang hina ng kuryente, makapag-spark, pero hindi makatunaw ng welding rod. Ang 60 ay pipilitin hanggang sa bumigay yung makina. So ito si Hercules, kung talagang walang supply, kulang talaga ang supply ng kuryente, ay hindi talaga siya magwi-welding. So ganun ang kagandahan nito ni Hercules. So si Hercules ay meron siyang ayan, no, 15 plus minus percent sa kuryente. So kung mga 180, kaya niya makapag-welding ng normal. Pero pag bumaba pa doon mga 150, wala, ayaw na. So talagang tigil na tayo. So binaklas na natin tong tong luma. So sirang-sira na talaga. At ito possible na gamitin pa natin dahil matino pa naman. So ginawa ko dito ay dito na, ilipat na natin dito, na trace na natin yan, no? Nilagyan na natin ng guhit para hindi na tayo malito. So pati yung itong bukasan ay dito na rin nakapwesto na. So i-cut out na lang natin to, no? Cut out na lang natin ang screen to para maibalik na natin itong mga luma na pyesa, no? So nakuha na rin natin yung pinaka-gitna niyan para susuot naman yan doon dyan sa may differential na yan. So yun yung nagpapaikot ng mixer, yung differential na yan. So medyo mahirap-hirap lang talaga magbaklas, no. Lalo din, no, sa fabrication ay napakahalaga kapag meron kayong mga ganito, no, tawag dito ay turnbuckle, no. Sa fabrication, lalo ta nagre-repair tayo, ay napakalaking tulong yan, lalo tayo lang mag-isa, no. Ako lang mag-isa ang nagtatrabaho dito. So yan na yung pinakakatulong ko, no. So meron pa doon, no. So yan yung ginagamit natin na pag-align, no, para maibalik sa dati posisyon yung mga bakal na tinanggal natin.
Dahil kung wala yan ay hindi natin maibalik yan dahil matitigas din itong mga bakal na to. So yan yung ginagamit natin para may align. So ang lalagay pala natin dito ay yun. Yan. Yan yung ipapalit natin dito sa tinanggal natin yung sirang-sira na yan. At ito yung ipapalit natin. So napakahalagang bagay itong turnbuckle, no. Tutusin mura lang ito, no. Kaya mas mahalaga na pag punta nyo sa trabaho ay meron na kayong mga kagamitan para tuloy-tuloy yung trabaho. So itong mga lodi, no, kung makaka-encounter kayo sa fabrication ng ganito, so nakikita nyo yan, yan, no. Bingkong yung materials natin, di ba? Bingkong, pag ganun siya, haging ang pagkakabingkong niya. So, ang gagawin natin dito natin painitan dito sa side kung saan siya bumaluktop ng paganon. Yung ibabaw ang painitan natin para nang sa ganon itong portion na to ay lumiit, no, para bumalik siya sa dati. So ganon ang technique na gagawin natin. Tawag dyan ay heat straightening process, no. Gagamitan natin ng acetylene. So mamaya pakita ko sa inyo kung tumuwid ba o hindi. So totong part na to, dito tayo magpainit. So dito nag-umpisa na tayo dito, pero hindi pa yan kasi hanggang dun dapat mainitan. So initan natin. Okay. So dito talagang matigas tong plate na to, no. Pag bumingkong ang hirap nang ibalik sa dati. So kaya bumingkong yan dahil nagkaroon siya ng mga butas, no, binutasan natin para mailagay natin yung ibang pyesa. So dahil nawala na yung parte na humahawak dyan, ay normal na magkaroon ng bingkong. At ito ay ininitan na natin, pero talagang mahirap din ituwid talaga, kaya ginamitan na natin ng jack at kadena. So ayan, no, bumalik na siya sa dating niyang anyo. Ngayon ay hintayin na lang natin ito na lumamig, no? Kasi pagka hindi pa yan malamig at tinanggal natin yung jack, ay malamang babalik lang yan dyan sa pagkakabingkong niya. So hintayin natin na lumamig yan. Ayan, salpak na natin at ang ginamit natin dyan ay loader para may salpak yan at napakabigat ito. So ito tumitimbang ng 200 kilos mahigit. At so far ay goods naman, sakto naman yung pag kailang medyo magkakaroon tayo ng kalso dito, bumaba itong ating frame, or pwede naman yan kasi makapal din yung makapal din yung plate na to, makapal din yung dati, pwedeng tanggalin naman yan. So mahalaga ay nangsalpak na. Pwede na itong naisalpak mamaya ito. So sana itong araw na ito matapos natin at bukas may ibang trabaho tayo bukas. Okay mga lodi, balik tayo dito sa ating ginagawang hollow blockan. So ito, tapos na to. Ayan, tapos na, napinturahan na. At ang gagawin natin dito ay palitan natin itong makina, baklasin natin at papalitan natin ng C240 na makina. So dito marami ng conversion ang ginawa dito para magamit ito, no. Gumamit na ng electric motor, subalit yung kuryente dito sadyang napakahina. So ang laki pa nga ng kanilang ABR na kinabit para makatulong sa pag-supply ng kuryente dito sa makina na to. So hindi pa rin sapat, no, dahil ang kuryente dito ay masyadong mahina. So itong makina na to ay bumigay na rin. So papalitan natin ito ng C240. So ito babaklasin natin at salpakan natin ng panibago.
ito mga lodi, no, na buo na natin tong makina na to. Ang daming conversion na ginawa dyan. At pag sinalpak dito, marami pa rin conversion ang gagawin dahil yung base na to ay yun yung makina na yun, no? Magkaiba sila ng makina. At ilang conversion na ang ginawa dito dahil kinabitan din ng dinamo, subalit hindi umubra. So ito ngayon ang isalpak natin. I-convert din ito ngayon yung mga base nya. So pagdating sa fabrication, dapat kahit papaano ay meron kayong alam sa mechanical, no, para isang tao lang ang gagawa. So kagaya nito, no, ako lang mag-isa, so lahat akin na. Kung wala tayong alam dyan, ay malamang kumuha pa tayo ng iba para mag-convert ng mga pyesa niyan. So isasalpak natin ito gamit yung loader. Sasabitan natin ng kadena yan at isasalpak dito dahil napakabigat nito. Okay, malo din, no? Naisalpak na natin itong makina at nalagyan na natin ito ng engine support. Kulang na lang natin dito itong transmission support dito. So ginawa lang natin dito ay tingnan yun, gumawa lang tayo ng improvise na boom. At tayo lang kasi ang mag-isa, napakahirap magtrabaho ng mag-isa. Padiskartihan na lang talaga ng trabaho. So medyo mabagal yung trabaho natin dahil tayo na mag-isa, no? Pero kahit paano umuusad, no? May natatapos tayo bawat araw. So yan, okay na yan, naka-table na yung makina. At siyempre dito, ito yung in-adjust natin, itong ating jack. At kung kulang sa taas yung chin block natin. So kulang na lang natin dito ay yung transmission support dito. So please bukas matatapos na ito. So ito mga lodi, no, natapos na natin to ang conversion nitong hollow block mixer, no. Ito pinamachine shop natin to, tong shafting na to, para magkasya dito sa below block saka sa ating pulley din winelding natin dito. At ito yung pinaka ka-clutch nya, no? Paganahin itong mixer, tutulak lang tong clutch nya para humigpit yung cambel. So ang hinihintay na lang natin dito ay yung makumpleto itong pesa ng makina para umandar. So yung trabaho ko dito ay tapos na, no. Ito trabaho na ng mekaniko to, yung paglagay ng mga kulang na pyesa. Motor na lang daw ako. So ito yung tsura nya, no. Oo nga. Saan kayo dadan?